Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak. Yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria, ang mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Germany, India, Canada, US, Hong Kong, at iba't iba pa pong panig ng buong mundo at ng buong Pilipinas. Sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng atin pong Panginoong Jesus. Ako po si Father Jack Arada ng Archdiocese ng Maynila. Kung titingnan po natin ang buhay natin, ito po'y isang paanyaya. May mga paanyayang madalas nating natatanggap
Halimbawa po, pagpunta sa birthday party, sa kainan sa fiesta, sa isang handaan, meron namang mga panghabang buhay ang magiging sagot natin sa isang paanyaya. Halimbawa, kapag mayroong mag-aalok ng kasal, ang tanong, will you marry me? Kailangang pag-isipan yung sagot sapagkat panghabang buhay yung magiging sagot, yung magiging tugon. Ganon din sa aming mga nagpari. Nang sinabi ni Jesus sa amin, come follow me, ang tugon namin, natitiyak kami, panghabang buhay na tugon. May mga nais ituro at ipaalala sa atin ng talinghaga ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Una, pangarap at plano ng Diyos ang isang dakilang buhay para sa atin. Kaya nga, ang ginamit na larawan sa ebanghelyo ay isang engranding handaan. Engranding handaan. Kay buti ng Diyos, hindi niya tayo tinitipid. God is so good, God is so great that He prepares not just a simple meal for us, but an abundant meal. The picture, the image of abundance in the gospel. Inaanyayahan tayo sa isang engranding handaan. At para po sa ating lahat, ang makapiling ang Diyos ang katuparan ng lahat ng ating mga pangarap. Doon po sa pelikulang Field of Dreams, paulit-ulit po yung tanong, where is heaven? Where is heaven? At ang sagot po, heaven is where all our dreams come true. Heaven is where all our dreams come true. Pangarap ng bawat tao na matamo ang tunay na kaligayahan at matatamo lang natin ang tunay na kaligayahan sa piling ng Diyos. Sabi nga ni San Agustin, you have created us for yourself. Our hearts are restless until they rest in you, my God. Alam niyo po, sabi ng aming professor sa theology, yun daw pong mga mister, kapag pumipili ng kanilang magiging misis, ang pipiliin nila yung pinakamaganda. Yung pinakamaganda. Pero kahit na pinakamaganda na yung kanilang misis, kapag naglalakad sila sa mall, kapag namamasyal, kapag may nakasalubong na magandang babae din, susulyapan, titignan. Pero hindi maaaring matagal yung pagsulyap at pagtingin. Kailangang bumalik yung kanyang tingin sa kanyang misis na pinakamaganda. Sa langit daw po, walang lingon-lingon. Sa langit, walang sulyap-sulyap sa iba. Sapagkat sa langit, ang tititigan natin ang Diyos na pinakamabuti at ang Diyos na pinakamaganda. At ang sino mang pipili sa Diyos, magiging maganda at magiging mabuti din. Magiging maganda at magiging mabuti din. Kaya nga, wag po nating piliin yung nagmamaganda lang, yung nagbabait-baitan lang. Ang piliin natin ang Diyos na pinakamaganda, ang Diyos na pinakamabuti. Heaven should inspire us to seek friendship with God and to have as our deepest and lasting desire, the desire to see God, makita ang Diyos. May we yearn for God like the deer that longs for running streams. At sabi po ni San Agustin, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Ikalawa po, nais ng Diyos na mas marami ang makapakinabang sa Kanyang kaloob. Marami ang makadalo sa malaking piging, sa malaking handaan. Inaanyayahan niya ang lahat na mapabilang sa paghahari ng kanyang ama. Kaya nga sabi ng lalaki sa ebanghelyo, papasukin ng lahat upang mapuno ang aking tahanan. Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Yung alok ng kaligtasan, yung alok ng kaganapan ng buhay, para sa lahat.
Walang itinatangi ang pag-ibig ng Diyos. Para sa lahat ang paanyaya, para sa lahat nakalaan ang kaloob ng Diyos na isang malaking piging, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bagamat para sa lahat ang paanyaya, malaya tayong tumugon sa paanyaya ng Diyos sa dakilang buhay, sa alok ng Diyos. May kalayaan tayong tanggapin o kaya tanggihan ang kanyang paanyaya. We are free to accept or to reject the invitation of God. Alam nyo, napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos na batid niya yung ibinigay niya sa ating kaloob na kalayaan, pwede nating gamitin para labanan siya. Pwede nating gamitin para saktan siya. Sabi po ng spiritual director ko nung ako'y batang seminarista, to love is to give someone the power to hurt you. Ganyan tayong kamahal ng Diyos na nang ibinigay niya sa atin ang kaloob ng kalayaan, alam niya na pwede natin gamitin ito laban sa Kanya. Pwede natin gamitin ito para saktan siya, para talikuran siya. At ikatlo, tayong mga nagmamahal sa Diyos ay inaasahang magsisikap na gawing karanasan ng langit dito pa lang sa lupa. Sa Ebanghelyo, narinig po natin inanyayahan yung mga pulubi, yung mga bulag, yung mga pingkaw, yung mga pilay. We who are still in this valley of tears must be challenged, must be inspired to work even now for fuller life. Kaganapan ng buhay. Lalo na dun sa mga napagkakaitan, especially for those who are most deprived in life. Tayong mga nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos, tayo'y hinihimok na sikapin natin para dun sa mga napagkakaitan sa lipunan, para sa mga kapatid nating naghihikahos. Tayo ay tumulong para maranasan nila ang kaganapan ng buhay. Ginhawa, tunay na ligaya dito pa lang sa lupa. If we truly understand heaven as God's passion to share fullness of life with all of us, then all of us who love God will seek to anticipate heaven in the conditions of life and relationships here on earth. Sisikapin natin na dito pa lang sa lupa, maging karanasan na ng langit sa ating buhay, sa mga kondisyon ng ating buhay, at sa ating mga ugnayan dito pa lang sa lupa. Panginoon, Ikaw lang ay sapat na. Hangarin ka nawa namin bilang aming tanging yaman, bilang katuparan ng lahat ng kahilingan namin sa buhay. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.